Okay, good morning. Ngayon ay January 25. So, tulad ng nabanggit ko sa inyo, nag-display tayo dun sa complex. Naubos naman, almost. Para may isang natira pero amin na lang yon. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero ito muna, ito yung Sengal cucumber natin. So, medyo maraming nakasampay ngayon. Pero ayan. So, nag-harvest ako ng 3 dyan. May pagbebentahan sana tayo. Kaso since may event sa complex, hindi rin siya dumating. So, atin na lang yun. So, ayan. So, ito yung mga alaga natin dyan. Mga Thai basil na kinukuha na natin ng seeds. Tapos ito yung ating bell pepper. Ang California Wonder na bell pepper. Tinanim natin nung December 29. Ito naman is nung November 30. So, yan. So, 1 month na lang ay almost 1 month na lang ay pwede na natin tong palitan ng another cucumber. Yung Jackson 27 na lang ipapalit natin. So, ayan. Ito yung mga tanim natin. Tinanim natin yan nung 12/29 din. December 29. Yung maliliit. Itong malalaki, ito yung for harvest natin sa 27. Pero nagkaroon tayo ng early harvest. So, ayan. So, meron na tayong lilinisin dito. So, inuuna ko muna yung doon. Yung madalas mabagsakan ng bulaklak ng ating Thai basil. Tapos makikita mo dyan maraming buto. Ayun yung maliliit na itim-itim na yan. Yung iba ano na walang laman. Yung iba siguro may laman. Subukan natin ipa-germinate. Pero ayan. So mamaya din mag-harvest din tayo ng tanglad. Ayan, mabawasan natin tanglad dyan. Tapos ito kukumputin ko na kasi kailangan ko pa ng 16 para sa 31. So yung 16, so mahigit isang box. So baka itong 2 boxes itira natin. Then itong 2 box na lang i-dispose natin. Pero may order tayo. Medyo marami-rami tayong order. Compute ko na lang. Pero baka kasi yan, yung mga for harvest natin is ma-i-dispose na rin agad natin. So inuuna natin to, itong setup na to. Then tataniman natin. Tapos bago natin taniman, ititrim na natin tong mga Thai basil dito. So hopefully yung sweet basil ma-harvestan ko na rin ng seeds bago natin siya itrim. At bumili rin ako ng panibagong buto. Ano naman, marigold. Kung may nakakalam sa inyo, marigold flower yon. And based sa research ko, pwede mo rin siyang gawing tea. At the same time, magandang insect repellent din siya. Ayan. So, yun yung mga nilalagay natin dito. Alam nyo naman, yung tanglad, yung basil, ay insect repellent yan. Kaya magdadagdag pa tayo ng isang insect repellent. Pero ang naman ngayon is flower, which is yung marigold nga. So, based dun sa na-research ko, pwede naman siyang padamiin via cutting. So, magpapadami rin tayo ng marigold. So, yan. So, yan. Okay naman. In terms of growth, gusto ko lang i-share na yung mga nailagay natin sa mga net cups na ganito, yung may butas sa gilid. Generally, mas malalaki sila compared dun sa mga nandun lang sa mga itim, yung walang butas yung gilid. Wala kasing butas yung gilid nito Ayun na, walang butas yung gilid. Pero yung ginawa natin ngayon na mga ganyan, nilagay na natin ang butas sa gilid, 4 yan, may slit, kumbaga. So, hopefully, moving forward, yun na yung mangyayari dyan. Pero yung seedlings ko ngayon, wala pang butas yung gilid nun. Pero yung susunod doon, may mga butas na yung gilid. So, makikita natin yung magiging changes sa kanila in terms of growth. Doon naman sa size, tulad ng sabi ko sa inyo, yung mga natitimbang ko dito ng mga 70 grams, yan, nasa ano lang yan, 25 pesos. Yung mga sa 80 grams, 85 grams, binibenta natin ng 30. Tapos, 90 onwards pataas, yun yung 35 natin or yung 3 for 100 nating mga lettuce. Okay, so in terms naman dun sa nilagay natin ditong wick, yung tela sa ilalim. So naging magandang result siya. Hindi ko na siya napapansin na nalalanta kahit minsan nakakaligtaan ko siyang diligan or ayan tama, diligan. Kasi nga yung wick na mismo ang nag-aangat ng tubig sa kanya. So ngayon, parang medyo umu-okay na yung sunpot. So, umaasa tayo after 1 month siguro, medyo okay na yung araw dito.
Pero kahit hindi naman ganun kaaraw dito, makita nyo naman, ang ganda pa rin ng tubo eh. So lahat yan naka-Kratky setup, wala pa tayo dyan yung weak setup ulit na para modified natin or trial ulit. So baka mag-trial ulit ako ng ganan. So yan. So ito, lilinisan ko lang tapos yung natira dyan ay yun yung ipandidilig ko sa ating mga cucumber kasi kailangan na rin ng diligan. Ayun, tingnan mo, wala na doon. Nakataob na kasi naubos ko na eh. So tingnan lang natin, hindi ko pa nabubuksan kung gaano ba karami yung natira. So ayan, makita nyo mga kalahati kasi ito yung roots. Okay naman yung roots natin, maganda naman. So yung mga bandang dulo, kaya medyo brown ito, yung mga dulo-dulo na yan. Yan kasi una ko na harvest mga 2 days ago. Kaya medyo brown na sila, nag-decompose. Pero the rest, ngayon ko lang yan hinarvest. So nakapagbenta naman tayo, siguro almost 1,000. Sabi mo na 800 or 700. Ganun. So ito naman yung iba nating mga seedlings. Palagay ko, sa pagpapatubo ng cuttings ng basil, better siguro kung nakababad na lang sila sa tubig instead na ilagay mo siya sila sa growing medium. Ito, coco peat. Palagay ko ito naman damong Maria. Hopefully, mag-survive lahat to. Pero napapansin ko kasi nalalanta siya. Tapos, aangat. Pero at least hindi siya nagba-brown. So palagay ko magkakaroon to ng ugat sooner or later. Tapos i-transfer na natin dun sa taniman ni nanay para makatulong tayo sa pagpaparami niya ng damong Maria. So itong mga to ay mga reuse coco peat. So yan yung mga ginamit natin dito. Yan, pati yan reuse coco peat din to. Baka yan yung hindi. Baka gamit tayo ng pang marigold, pero kailangan muna natin palakihin yung marigold bago tayo mag-transfer. Baka dyan ko na lang i-transfer. So, balak ko magbago ng setup dito para mas maging maayos. Pero, okay naman siya itsura. Hindi lang siguro masyado maayos, pero ayusin natin yan. Ayan. So, yung pipino, nag-harvest na rin akong 3 kanina. So, overall, nasa ilan na ba yung na-harvest natin dito? So ito 24 plus 3, 27. Nakaka-27 na to. Na tayo. So konti na lang ma-achieve na natin yung 30. Ayan. Pero may mga bunga pa yan guys. Ayan, may mga bunga pa. Ayan. So ang maganda lang kasi dyan, yung nutrient solution na ginagamit natin dyan is yung pinaggamitan lang natin ng lettuce. Hindi pa talaga tayo yung nagpo-focus na magde-dedicate tayo ng 2.0 easy para sa kanila. Pero soon, baka, nag-aaralan pa natin yan. So, ito rin naman yung California Wonder natin na bell pepper. So, hopefully, mas maganda yung result natin ngayon ng California Wonder. Pero nakapagpatubo naman tayo dati, diba? Okay, so, wala naman masyadong ibang update. Magdidilig lang ako. Ito, maglilinis. And, yan. So yung mga sobra nating seedlings hindi rin gano'ng kaganda ang tubo kaya wag niyo asahan magaganda yung tubo ng gamit natin kasi mga reuse nutrient solution din gamit natin sa kanila. Okay, so lilinisin ko na muna to. Then ano pa bang update ko? Yeah, in terms of sale, ang ginagawa ko lang naman doon, ito, dala-dala ko tong isang to. Parang ilan ba yung display ko doon? 12 yata, 12 na lettuce nandito. Merong 35, merong 25 at merong 30. So depende yun sa bigat. Ayan. So ito yung ginagamit natin na pantimbang. So baka ayan na rin tayo, mag-order na rin tayo ng parang commercial grade na scale. Kasi parang minsan kakaiba tong magtimbang Pero tansyahan na lang din minsan. Double timbang ko na lang, double check ng pagtimbang para maging maayos. So yun lang naman. Yun nga, yung pag 100 pesos, mga ano yun, nasa at least
at least 1/4 kilo up to 300 grams, ganun yung timbang. Pero moving forward, pag mas nag-improve tong pagtatanim natin, tas mas naging maganda yung sunpat, palagay ko lalagpasan 300 grams yan. Matutuwa sila. 35 per piece pa rin naman natin bebenta, and 3 for 100. So yun lang. And that's it. Thank you very much for watching. Bye-bye.